Gusto mo rin bang mag-alaga ng mga inahing baboy? Pag-uusapan natin dito ang mga realidad sa pag-aalaga ng mga inahin, pagdating sa kinikita, sa mga gastos, mga kaalaman pagdating sa pag-aalaga at lahat-lahat ng patungkol sa pag-aalaga ng inahing baboy. Alam nyo ba na mas risky ang pag-aalaga ng inahing baboy kumpara sa fattening? Dahil kapag buntis ang isang inahin, hindi natin alam kung ilan yung iaanak nito. Hindi rin natin alam kung masusunod yung tamang period ng pagbubuntis. May mga cases din naman na sa loob pa lang ng tiyan ng inahin is namamatay na yung mga biik. And ang worst dito is kapag inabot ng paglulugon yung ating mga inahing baboy. Buwan kasi talaga yung bibilangin mo bago mabuntis ulit yung mga inahin mong alaga. Pagdating naman sa kinikita, based on our own experience, mali talaga yung kikitain sa first time na nag-alaga tayo or nanganak yung ating mga inahin. Dahil nakapaloob pa dito or kasama pa sa capital simula pagka-biik hanggang sa stage ng fattening pa lang sila. Sa case namin, meron kaming dalawang inahin at kumita kami ng 23,750 pesos. Ito ay kung hindi muna namin isasama yung capital namin nung fattener pa lang sila. Pero kung isasama namin lahat ng gastos, lahat-lahat sa pag-aalaga namin ng inahin simula pagkabiik hanggang sa mga anak sila at mahiwala yung mga piglets at maibenta namin, kikita lang kami ng 1,600 pesos. Normal lang yun sa unang pag-aalaga ng mga inahing baboy kasi nakapaloob pa dito lahat ng iyong gastos. Sa second time na panganganak at maibenta mo ang mga piglets, sigurado ako na malaki na yung kikitain mo. Sa dalawa naming inahin mula pagkabiik hanggang sa maiwala yung kanyang mga piglets, gumastos kami ng 54,250 pesos kasama na dito yung kain or yung feeds, kasama na rin dito yung capital namin ng fattener pa lang sila na 22,000 pesos. Kasama na rin sa gastos yung pagpapaturok ng mga vitamins, ng inahin at ng mga biik at saka mga miscellaneous expenses. Bali kung ipagbebenta namin yung aming mga piglets sa 3,500 each, magkakameron kami ng sales na 56,000 pesos dahil 8 piglets ang anak ng isang inahin namin in a total of 16 piglets. Based on our own computation ni Sheila, para kumita ka sa pag-aalaga ng inahing baboy, dapat taanak ito ng 8 piglets or 8 biik pataas. Kapag bumaba pa ito doon, pwede na tayong malugi or tatalunin na tayo sa pagod. Pero take note, nagdedepende pa rin ito sa presyo ng isang biik sa lugar ninyo. Kung mataas, kahit kakaunti ang anak, pwede pa rin kayong kumita. Pero ito yung sad part sa pag-aalaga ng inahing baboy. Dito sa amin, sa Quezon Province, sobrang baba ng presyo ng biik. Kapag may 2,500 pesos ka, meron ka ng isang malusog at magandang biik. Ito naman yung magandang part sa pag-aalaga ng inahing baboy dahil ang mga inahin is sobrang tipid nila sa pagkain. Besides, mura na ang kanilang mga pagkain like breeder kung bibilin mo per sako or per bag is mura na lamang. Plus, pwede ka pang magawa ng alternative like yung darak kung tawagin or yung ipa na galing sa pinaggilingan ng palay. Ayan, pwede mong ilahok sa feeds para mas makatipid ka lalo. Alam nyo ba ang pinakamahirap na part ng pag-aalaga ng inahing baboy? Ito yung stage ng before and after silang manganak. May mga inahing baboy kasi na nanganganak ng advance or delay sa 114 days. May mga inahing baboy na nanganganak na 112 days pa lang. Mayroon din namang nadidelay hanggang 119 days. Pero sa mga ganitong case ng delay, tinuturukan na to ng pangpahilab para lumabas na yung mga anak dun sa kanyang tiyan. Kaya kami ni Sheila, ni Tito at ni Tita, 3 days pa lang bago mag 114 days is talagang puyat na kami. Yung itim naming inahin nanganak ng 115 days at saka yung puti ay nanganak ng 114 days, sumakto siya dun sa period ng kanyang panganak talaga. Ang pinakamahirap na part at nakakapagod ay yung after nilang manganak dahil 3 days to 1 week talagang pagpupuyatan mo yan, nababantayan mo yung mga biik maghapon at magdamag, literal talaga. Common cases dito sa amin kaya namamatayan is naiipit ng inahin kapag nagpapadede. Kaya kailangan tsatsagain mo talagang bantayan kasi kapag nawalan ka ng isang biik, ang laking damage na sa pwede mong kitain. Sabi ng mga experts, technician, kakaunti daw talaga umanak ang isang inahing baboy sa unang pag-anak nito. Ito yung transparency na pag-aalaga ng dalawa naming inahin. Nung biik pa lamang sila after nila kumain ng starter, 4 months namin siyang pinakain ng grower, 4 months namin siyang pinakain ng breeder, and then 1 week before siya manganak is nagpakain na kami ng lactating. Take note, ang isang inahing baboy after niya manganak is hindi pwedeng pakainin ng 12 hours to 24 hours. After nila manganak, much better or advisable na turukan kaagad sila ng antibacterial at saka ng vitamins.
vitamins para masupport agad natin yung immune system ng ating inahin kasi sobrang hina talaga nila after manganak. Pwede na rin natin turukan yung ating mga biik ng anti-anemia. Then after 2 weeks, pwede na silang kapunin yung mga lalaking biik at saka turukan ulit ng vitamins. 1 month bago ihiwalay ang mga biik sa kanyang ina at tuturukan na rin yung ating inahing baboy ng pampurga para sa susunod niyang pangangande. Kapag malapit nang ihiwalay yung mga biik 1 week before, kailangan haluan na natin ng breeder yung lactating na pinapakain natin dun sa ating inahing baboy para makapag-prepare na ulit yung kanyang katawan para sa pakain na breeder. Bago natin tuluyang ihiwalay 2 weeks before yung ating mga biik is kailangan tinuturuan na natin itong kumain paunti-unti. Sana marami po kayong natutunan sa pag-share ng aming pag-aalaga ng inahing baboy. God bless and happy farming everyone. Shoutout kay Mafa Vlog sa kanyang mga inspirational videos, sa Tagkawayan Vines na sobrang nakakaaliw ng mga content, sa Kois TV, ayan talaga mag-good vibes kayo. Kay Kuya AJ, ayan support po natin yung mga release niya. Kay Jess Plandes Avrugor, ayan nagre-release din po. Kay Kaarangkada TV, support din po natin. Shoutout kay Carl Andre Plandes Flores. Support din natin si Mamo Rovic, ayan nagba-vlog din po siya. A mega shoutout kay Ralph Earl Noscal Escleto. Kay Ma'am Justin May Villapando Flavier. Stay safe everyone and God bless.